Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy sa aktual na video ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. Mabuhay Tatay Digong Duterte, wala kang katulad, mabuti at tapat naglingkod sa taong bayan. Quadcom dyan sa kamera, mga abogado ng mga drug lord kakahiya. Kapag ang magsalita ay panig ng kanilang gusto, ang sinabi ay napaka-okay sa kanila. Pero pag pabor sa mga Duterte ay nag-i-interrupt sila. Bakit kahit wala sa hearing pinapayagan nila magsalita? At bakit may mga witness na tuloy-tuloy lang kung magkwento pero yung iba, hindi pa tapos magsalita, may panibago na silang itatanong. Pag magtanong kayo, parang hindi kayo dumaan ng ROTC. Pero okay, hindi natin mabablame. Baka hindi umabot dahil mayaman kayo in military or police, there must be a chain of command. Yun nang judge na naman ng witness at si Abante, dapat lang kayo magtanong, hindi mag-accuse or mag-encourage mga sinungaling na mga resource person. Diyos ko, kabobo Rodi, mas may mga karapatan pang ipagtanggol pa ngayon ng mga adik at drug lord. Nasa ng mga nanay ng mga batang na-rape, pinatay, ninakawan ng mga adik, nasa na karapatan nila? PRD, salamat dahil binigyan mo ng ustisya mga batang na-rape na biktima ng mga adik. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless! Yung analysis ko doon, Mr. Chair, kung bakit nagtayo ng Davao Laboratory. Kasi Mr. Chair, talagang during the time, talagang mataas ang level ng aming vigilance against crime, illegal drugs. Ano na ngayon ang assessment nyo during the time During that time, that Mr. the Chair. former president became president and he had war on drugs and killed so many people? Ano po yung assessment nyo dyan? For example, like Mayor Espinosa, pinatay po, Paruhinog, pinatay. Si Jed Mabilog ay kinakailang umalis ng Pilipinas sapagkat pinagbintangan. Ano po ang assessment nyo? Mr. Chair, hindi ko I cannot give any assessment on it because doon lang po ako sa anti-illegal drug campaign. Well, that's anti-illegal drugs. Yes, Mr. Chair, pero That's the yung anti-illegal drugs campaign. pero wala pong actual na ebidensya na Ebidensya. pwede kong ituro ang ating presidente. Oh. So, I cannot speculate on the things na wala po akong personal knowledge. Of course, that's true. Yes. Anyway, Mr. Chairman, at tutulugan na lang mamaya para yung ibang naman ay makapagtanong din. Thank you very much. Salamat, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Ernix Junicio. You're recognized. You have 5 minutes. 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Just to have a clear perspective and background, I'd like to ask some few questions to Colonel Asierto. Colonel Asierto, magandang hapon po sa inyo. Just to make clear of things, dati po kayong pulis, tama po ba? Magandang hapon po. Opo. Ano po ba kayo? Nag-PNPA, PMA, at anong batch po kayo nagtapos? Bilong po sa PMA class of 1989. Philippine Military Academy po, PMA? Opo, PMA po. 19... Ano po? Sa totoo po, ako po ay lagi naka-assign sa mga task forces. Hindi po ako na-assign sa station o sa probinsya. Lagi pong special units yung aking pong assignment. At kayo po Anti-illegal drugs sa PAOP. At kayo po ay nasa ilalim ng sino pong opisyal, usually?
Sa isa lang po ba kayo nasa ilalim ng opisyal o ilang opisyal lang nasa, kayo po yung nasa ilalim nila? Ang mga boss ko po ay yung mga direktor namin, direktor ng HOT o Task Force Commander, na sila General Aglipay hanggat umabot kay General Bacalso, General Vic De Leon, General Kakdak. Then nung bandang huli na, ang pinakahuling boss ko po ay si Colonel Pero, si General Mijares. Yun po ang mga naging boss ko po. Alam po ba nila ang inyong involvement sa mga operasyon na ito? At alam po ba nila ang inyong mga in-expose recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po, hindi man po ako nagtatrabaho ng di alam ng boss ko. Alam po nila lahat yon. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol dun sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Yang at kay Alan Lim, alam po yan ng aking director during that time na si Director Mijares. Meron po ba silang ginawang report tungkol dito o kayo po ba ay sinang nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay sumang-ayon o nakasama kayo upang expose to mga bagay na ito? Kasawiang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala pong nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin na gumawa ng report, si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako, in-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha, at ang sabi niya, ipapaabot niya sa Malacanang. Pero, nung pumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacanang. Nakakapagtaka naman po noon eh. Napaka-importante yung report, di alam kung kanino iniwan yung report, kanino ibinigay. Then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabihan siyang mayroong litrato, medyo naalala niya. So inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report ko. Talagang dinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa umabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung siniraan. Siniraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, yung isang kasamahan ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay, si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa nung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito? Siya po ang chief PNP noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lim Wenxiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po kayong kinausap ni Senator Bato, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil meron po nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay Lin Wenxiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report ko na kay Director Tascolan,
tinawagan niya po si Director Cascolan at pinakuha niya yung report ko. Nalaman ko po ito kasi tinawagan ako ni General Cascolan, tinatanong ako kung nag-usap kami ni Chief PNP Bato that time kasi bakit ba pinapakuha yung report ko. Ang sabi ko kay General Cascolan, sir, hindi po ako pinakausap, hindi ko po alam kung paano niya nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Si Bato rin po ba? During that time po, siya pa po ang director. At kayo po'y gumawa ng isang Director report. General. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao katulad ni na Michael Yang at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama ho ba ito? Opo, at actually meron pa isang pangalan po doon si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo, ito pong report na ito ay naibigay po kay Senator Bato noong panahon niya. Opo, naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Wala. Ang ginawa niya po ay ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Li Chen. So nga pala, kaano-ano mo si Miss Roslyn, kaano-ano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, Colonel Asierto, yung pong Dumoy raid, kailan po nangyari ito? Dumoy raid? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang Director General ng Philippine National Police noon at that time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Meron nga po akong isang tanong doon, no? Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance? Tungkol dito. Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Opo. Nasaan na po siya ngayon? Wala na po. Nasa testimonya po ni Arturo Las Cañas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, Colonel Asierto, pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay nung iniimbestigahan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Yang, base dun sa impormasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng dalawang 40-footer container van na naglalaman ng mga saring-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation ni Michael Yang sa Domoy. So, August siya nag-participate, pero during our surveillance ng October hanggang mabas namin noong December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016.
campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte, at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si then Mayor Presidential Candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi parang hindi pa ho hinog yung informasyon. Noong manalo na si Pangulong Duterte at nasimula na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa informasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Yang. So, base doon sa betting na ginawa namin, meron kaming nakausap na isang tao na meron ding involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy noong 2004. Nagkataon na natagpuan siya ni then Captain Lito Perote. So kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, kinausap namin siya. Colonel Sierto, hindi pa kayo nakita ni Michael Yang kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan Hindi Lim, pa po, hindi pa po. nakita na ba kayo ni Alan Lim? Ay, hindi pa rin po. Hindi pa rin Okay, po. meron kaming picture dito na kasama ang dating Pangulo. Can we get the picture there? Na kinakausap niya si Michael Yang at si Alan Lim. So, ibig niyong sabihin, Colonel Sierto, sa inyong investigasyon na talagang nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako. Dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Ano pong nangyari sa inyo? Yung po ba ay ginawa sa inyo? O dinicide ninyo? O ginawa po sa inyo sapagkat nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Yang, kay Alan Lim? Nakita nyo na hindi pinansin ang report ninyo ni Senator Bato, karon din po si ang iba pang mga Director General. Yung parang lumabas po kasi nung hindi nila ma-dispute yung aking report kasi supported naman po ng mga dokumento. May mga warrant of arrest si Johnson Chua, merong court decision si Yuen Li Chen o si Alan Lim sa Cavite. So, hindi nila ma-dispute yung report eh. Ang ginawa nila is sinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawan kami ng matrix. Sino pong gumawa nun? Sino pong gumawa ng mga yan? Alam niyo po ba, kilala niyo po ba kung sinong gumawa sa inyo ng mga white paper na yan? Sila po ba ay nasa loob ng Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng Philippine National Police? Meron po akong suspekta kung sinong gumawa, pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya, pero alam po namin na siya yung gumawa, kaya hindi pa po kumpleto. At yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Yung papel na winawagayway niya na sinasabing kung ano-ano tungkol sa amin, na ako raw nag-smuggle ng AK-47, nagbigay daw ako ng baril ng AK-47 sa NPA,
nakikidnap daw kami. Si Pidea Wilkins Sinueva. Pidea Wilkins, can you say something about this? Sapagkat iyong sinabi na walang kinalaman si Michael Yang sa drugs. So, will you please answer this? Yes, Mr. Chair. Yung Dumoy Clandestine Laboratory actually started October of 2004. The information came from the Drug Enforcement Administration ng United States of America. Yun ang start po nun. Tapos the information was passed on me ng PDEA Intelligence and Investigation Service. I was the regional director of PDEA Regional Office 11 during that time. So ang information, before kami, gusto ko lang, Mr. Chair, na Mr. ikwento. Villanueva, Yes. do you know Colonel Asierto Yes, personally? Mr. Chair. Okay. Kasi sometime October, first week of October actually, nag-meeting po kami nito sa EDSOT ni Colonel Asierto. Kaibigan ko po ito, sir. Yes. Mista ko po ito, sir, si Colonel Asierto. Okay. So during that So, time, classmate kayo? na-turn back lang siya, Mr. Chair. Okay. So graduate ako ahead of him. During that time, Mr. Chair, nagkaka-editan ang PDEA at ang EDSOT. Kasi ganunan eh. That was the first, yun yung unang, ng PDEA Oo. at EDSOT. So, Yun ang problema nyo eh, nagpapagalingan kayo. yes, during that time. Oo. Kaya nga, since mista ko, sir, Sana wala nang pagalingan ngayon. ay, nung time ko, Mr. Chair, wala nang ganun eh. Oo. Nung 2020, simula nang Hindi ko dumating na, sir. makalimutan yung nangyari doon sa Quezon City. Yes, sir. O, can you imagine? Pareho kayong law enforcers. Kayo nagbabarilan. Yes, Your Honor. Oh. So what happened, case conference kami ni Colonel Asierto. Nasabi niya, may nahagip siyang personality Aha. na papuntang Davao. But naputol doon, Mr. Chair. Until noong October 26, nabigyan ako ng information na may padating na dalawang Chinese national na manufacturer sa Davao. So from the airport, talaga sinundan namin hanggang sa kung saan sila lumapag. PDEA pa lang po ang naandun. Wala pa pong EDSOT yun. Surveillance ninyo. So, talaga sinundan na namin sila hanggang sa dulo. Ang kagandahan doon, Mr. Chair, is pagdating doon sa pinuntahan nila, that same, yung bahay na pinuntahan nila, that was an apartment. Subject po yun ng previous case operation plan ng PDEA. Sino po yung dalawang Chinese? Mr. Chair, Chinese name eh, hindi yung You would know because ikaw ang leader ng yes Mr. korupsyon. Chair, You but would know. 2004 wala na po akong i-find out ko, Mr. Chair, and May report kayo niya sa Bidaya, am I right? yes, we have we submitted sa PDEA yung mga progress report hanggang sa after operation report. Mr. Chair, may I ask that But pipilitin ko, Mr. Chair, kasi that he submit to us the report, please. Wala na ba o ano? Andun ba? pipilitin kong hanapin sa files ko, Mr. Chair, kasi yung sobrang tagal, most of the laptops na nasa akin na corrupted. So pipilitin kong maghanap, baka na-save ko somewhere along sa mga... So naniniwala kayong walang kinalaman si Michael Yang sa drugs? During that time, Mr. Chair, walang Michael Yang eh. Ang alam ko lang na sinabi ni Colonel Asierto is Johnson Chua, which is both. Talagang subject namin dalawa yon. But there was no Michael Yang during that time. Colonel Asierto, what can you say about that? Sa sinabi ngayon ni General Wilkins. Ano po? Anong masasabi? Totoo po yung kay Michael Yang na talagang hindi na namin nakita nung mag-start kami mag-surveillance noong October.
Kasi nga po, ang sabi nung may confidential informant Panther na August nung tinanggap ni Michael Yang yung dalawang 40-footer container van. Yung sinasabi niya naman po tungkol doon sa information na galing USDA, tama po yun, na galing USDA. Sa akin po ibinigay. Ang information na ibinigay sa akin ng USDA is nagbigay siya ng isang number, nag-load number, na ang last 4 digit is 1988. Kaya medyo natatandaan ko po. So very. Totoo po yun, General. 1988. Totoo. Yes, Mr. Chair. Okay. Binigyan nga ako ng log doon ni Colonel Asierto about that. Okay. Na yung information niya, na yung log na yon, tumumbok na sa Davao. So doon kami nagkatugma. So doon kami nag-collaborate, Mr. Chair. Anong ibig sabihin yung nasa Davao, General Villanueva? Yung user nung number na binigay niya is naandun sa Davao. Pero for yung pong drugs, nasa Davao. I don't know, Mr. Chair, but yung Hindi mo personality alam. na gumagamit ng telepono na yon is na-trace sa Davao, Mr. Chair. Kaya pumayag ako makipag-collaborate kay Colonel Asierto because, Davao to. So, sa akin, lahat ng pertaining sa Region 11 is under my area. So, ito daw, Mr. Chair, yung sinabi namin, pwede itong first time na to mag-collaborate ang PDEA at police. And it happened, Mr. Chair. Hanggang ilang taong kayo ron? Until 2008, Mr. Chair. 2008. Yes, yes. So, where were you when the former president became president? Nasa regional office 10 po ako, Mr. Chair. You were As a still regional active at director. that time. Yes, yes. Mr. And you Chair. are the, Regional Director of Regional Office 10. are you also involved? Sa PIDEA pa rin,